What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, mag-subscribe na kayo. Click notification bell button, click nyo at like, share nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng iMove Cruiser 2 5 megapixel outdoor smart security camera. So, pag kayo guys bumili ng ganitong camera, make sure na 5 megapixel pataas. Kasi pagka 5 megapixel pababa yan, or hindi, sabihin natin na 4 megapixel pababa, yan. Yung resolution niya guys, hindi na ganong clear. Okay? So, hindi na siya high resolution guys. So, make sure pataas yung megapixel niya, 5 pataas. Okay guys? So, ayan guys, magkaiba po ang Cruiser 2 sa Cruiser Dual. So, ang Cruiser Dual po guys ay ayan. Okay? Dalawa po yung antena tuloy. Dalawa po yung, guys, dalawa talaga antena. Pero dalawa rin yung camera. Ayan. Okay? So, bakit hindi ako bumili ng dual na cruiser? Kasi guys, pagka bumili ako ng dual, bumili pa ako ng sabihin natin 3 pa. So, bali 4 na siya. Ilang camera na yon? So, 8 camera na agad yon. Ngayon ang mangyayari, yung NBR ko, mapupuno ng channel. So, 4 na camera lang sa isang NBR na 8 channel. So, eto hindi naman kasi gumagalaw to. Nakatutok lang siya, eto lang yung gumagalaw guys. So, gumagalaw siya sa kanan, gumagalaw siya sa kaliwa, tapos bumababa siya guys, tapos tumataas ulit. So, ngayon, para hindi mapuno yung NBR, although, pwede siya guys lagyan ng micro SD card. So, in case na yun nga mapuno yung sa NBR, kaya natin lagyan to up to 256 gigabytes. Okay? So, ang gusto ko lang guys ipaalam na ito kasing binili ko to ay naka Wi-Fi 6 na to. So, kahit na 3 pader, kaya niyang connect doon sa may NVR. Okay? So, dito sa US, ang gamit lang naman natin dito na pader drywall lang guys eh. So, manipis lang yun. So, kayang-kayang lumabas agad yung signal. Tsaka kaya niyang pumasok. So, ayan guys, ang Cruiser 2 natin ay may, syempre, human detection, vehicle detection, smart tracking, at saka smart full color sa night vision guys. So, kahit na madilim, makikita niya pa rin yung galaw ng tao, tsaka malakas yan guys kasi, yun nga kasi may night vision siya. So, makikita niya pa rin yan. Sigurado may IR LED to guys, or infrared LED. So, ayan. Ito guys, kung nakita nyo, ito yung model number niya. Ayan. So, bali ang mga kaya niya guys, ayan. So, 5 megapixel 3K sa H.265 pan and tilt sa 360 degree tapos 90 degree. Okay? So, ayun yung sinasabi ko sa inyo, full color sa night vision, smart tracking, human detection, vehicle detection, waterproof, ayan guys. So, kahit na nasa ulanan yan, pero hindi ko pa rin guys recommended sa inyo na naaarawan siya kasi, syempre, ano pa rin yan guys, plastic naman to eh. So, lagyan nyo pa rin ng takip or lagyan nyo siya ng habong para hindi sobrang naiinitan. So, syempre, may kamahalin siya. So, alagaan nyo siya. Okay? Or, mas maganda pa nga kung nakalagay ito sa case kung kayang malagyan ng case. So, ayan guys, motion activated spot light. So, may spotlight siya kapag may motion na nangyari. Tapos, ayan guys, meron siyang siren na 110 decibel guys. So, ayan, sabi ko sa inyo guys, dati
Pagka bumili kayo ng ganitong camera, kailangan two-way talk. So, narinig mo yung sinasabi niya sa camera at narinig niya yung sinasabi mo sa'yo, syempre sa phone mo. Ayan. Nagkakarinigan kayo, pero yun nga lang, hindi kanya nakikita. Ikaw lang yung nakakita sa kanya. So, ayan guys, Wi-Fi enable. Tapos, ang kagandahan dito guys ay, ayan, pwede siya sa cloud, pwede siyang micro SD, or pwede siya sa NVR. Okay? So, yung box nga pala ng tawag dito, itong dual cruiser na to, or cruiser dual, wait lang guys. Dito kasi walang nakalagay na pwede siya sa NVR. Ito guys, ito, para makita nyo. Pero pwede siya guys sa NVR. Kasi na-try ko na. Ayan o. Wala kasing nakalagay dito kung pwede siya sa NVR. Nakalagay lang dito is cloud or micro SD slot. Pero guys, pwede po yan sa NVR. Kasi na-try ko na siya guys eh. So, alam ko na kung pwede o hindi. Okay? So, ayan. At, ayan guys, di ko pa yan binubuksan. Ngayon ko pa lang yan bubuksan. So, bali ayan guys. Para may idea kayo. At, makikita nyo kung ano yung mga capable niya. Ayan. So, ano pa ba? Bali guys nga pala yung yung ano natin, yung doorbell or yung DB60 ay hindi to guys pwede sa NVR kasi meron siyang ano guys, eMMC na IC or meron siyang module sa loob. So mahirap nang palitan yon kasi ang nilagay lang nila dito 4 gigs na eMMC storage. So meron namang available na 8 gig, bakit hindi nung nilagay nila? Plus ano lang naman yun eh, $5 lang naman yung chip na yon. Hindi pa yun ang nilagay nila. Pwede naman nila isama sa presyo. Ay nako, ba't ganon? Ay mo. Ito nga pala guys ay battery operated. So 180 days bago siya ma-lowbat. Okay? So, ayan. Bale, nga pala nakalagay ito guys sa, wait lang. So, ang lalagyanan kasi nito guys dito. Bale, ang nilalagay nila dito is transformer 24 volts. So, yun ang mag-charge ng battery. Pero pwede nyo lagyan ng DC. Okay? So, pwede siyang DC, pwede siyang AC. Kasi nakita ko na yung circuit niyan guys sa loob. Okay? So, ayan guys. So, pinindot nyo lang to. Okay? So, ayan. Buksan na natin siya. Ayan guys, nga pala kapag nagbukas kayo nito na bukas na to, ibig sabihin, kunyari nakabukas na tong ganyan. Tapos binuksan yung ganyan na hindi nyo tinatanggal to. Ibig sabihin guys na kita na nila yung loob nito. Or may nagalaw na sila sa loob nito. So make sure na ikaw pa lang yung unang magbubukas. Okay? Kasi hindi nyo alam kung refurbished na yung binigay sa inyo eh. Bale, sinoli lang eh. So ayan, ganyan pagka unang niyan guys. So kailangan may plastic. Para pag binigay sa inyo, alam nyo kung original pa rin siya or nagalaw na siya guys. So, yan, tanggalin na natin ito. Para nakikita nyo rin yung tag dito. Yung nasa loob ng box. Kasi mahirap na eh. So, ganyan ang itsura niyan guys ha. Make sure na ganyan din yung may bibigay nila sa inyo. Okay? So, wala siyang gasgas, wala siyang dumi. Tignan nyo kung sa inyo mayroong ganyan kapag ka nakabukas na. Okay guys? So, meron siya nito. Tingnan naman natin dito siya. Tingnan muna natin to guys. Para may idea kayo kung ano yung nasa loob nito. Dapat ganyan na ganyan din yung itsura niya guys. Okay? Ayan. So, ayan yung mga manual at saka yung template niya.
tsaka yung quick start guide, ayan. Or manual na kasi ito guys eh. So, ito yung template, tapos ito yung baka ito sa warranty or something, or install. So, ito yung power supply niya, ang haba ng wire. So, 12 volts, 1 amp. So, pero guys, hindi ko pa rin talaga recommended ito kasi may ilaw siya eh. Tapos, meron pa siyang solenoid sa loob na nag-o-on. So, 1 amp is not enough. Pwedeng 12 volts, 3 amps, okay na sana eh. Pero 12 volts, 1 amp, hindi tatagal yan guys. So, ayan yung tox at saka yung screw. Tapos, ayan guys, yung waterproof para sa RJ45. Ayan. Para kasi dito yan guys, nilalagay. Dito. So, pagka naglagay kayo ng RJ45 cable dito, UTP cable, so, ito yung nilalagay para waterproof yung connection. So, make sure ito guys, hindi pa tanggal sa inyo ha, or hindi pa bukas. Kahit yung ito, dapat hindi pa rin bukas. So, ayan, wala na. Okay, kunin ko sa loob. Tapos gamitin natin power supply ko para makita natin yung ano niya, consumo. Ayan. So, ayan siya guys. Ang tsura niya guys, ayan. At, ang kagandahan sa kanya guys is, ano siya guys, mabigat. Hindi siya yung, ano lang, normal na IP camera. Ito guys, mabigat. So, malaki din siya, oh. Malaki niya. Tingnan natin yung pinagkaiba ng dalawa. So, ayan guys. So, ito, at saka yung ito sa kanya, ito, magkaiba po yan. Oh. Ayan, yung pinagkaiba nilang guys, dalawa. Pero malaki. Malaki. Sabihin natin ito ang dalawa, pag ninyo, kumpare nyo. Diba, mas malaki to. Tsaka ito yung camera. Ay, yung ano niya, camera tuloy. Ito yung antena niya guys, ito. So, naka Wi-Fi 6 po yung antena nito. So, ayan siya guys ha, para may idea kayo. Ayan. So, syempre guys, hindi ko na isa-setup dito yan kung paano ito i-setup or kung paano i-configure to. Ang gagawin natin dito ay pa-power up lang natin. So, tignan nyo yung power supply natin para nakita nyo. Set ko siya sa 12 volts. Set ko siya sa 3 amps. Ayan. So, make sure talagang 12 volts yung nakasulat dito sa power supply niya. Kasi mahirap na guys. Baka nakalagay pala 5 volts, no? Yeah, 12 volts. Pakita ulit sa inyo guys. Ay, sorry. So, ayan. 12 volts talaga siya. 12 volts output, 1 amp. Tapos, yung input niya is 100 volts to 240 volts AC. So, 12 volts. Ayan guys, 12 volts. 3 amps yung inilagay ko para makita natin kung ano yung spike niya. So, kabit ko muna ito rito. Wait lang guys. Feeling ko hindi gagana eh. So, baba ko lang ito konti. Ayan. So, ayan. I-try na natin siya guys. Power on natin.
Ayan guys, nakikita nyo. Ito yung output niya. So, ayan guys. Gagalaw na yan. Ayan guys, magalaw na siya. So, ayan guys, kung nakita nyo, hindi naman siya mabot 1 amp, pero nakakatakot lang pagka naka-on yung ilaw niya guys. So, ayan. So, kumukonsume siya ng 2 watts lang guys. Ano lang siya guys, yung maliit na ilaw lang to. Kung konsumo niya guys, ganyan lang. So, kahit 24 hours siyang naka-on, ilaw lang yung kinukonsumo niya guys. Maliit na ilaw. Yung para siyang maliit na ganun lang na LED. So, ayan. Okay. Okay ba guys? Ganda. Oh. Ganda tignan. Ayan. Oh. So, yung dalawa pa nito guys, coming pa lang yon. Ito munang isa yung pinakita ko sa inyo. At least alam niyo na kung ano yung tsura ng iMO Cruiser 2. Ayan. Wi-Fi 6. Ayan. So, ayan guys. Kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like or subscribe. Click notification bell button. Click na all guys. Bye. Peace.